Hello everyone. My name is Lance Adrey Elabarico. And ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng logic formulation. So, i-introduce ko muna kayo sa topic na to. And after ko kayo ma-introduce, pag-aaralan natin yon. And sa pagtapos natin pag-aralan yung topic na yon, ipa-practice natin siya. Gagawa tayo mamaya ng task na ma-apply natin yung pinag-aralan natin sa module na to. Game! So, ang lesson natin ngayon ay ang logic formulation. Sa lesson na to, gagamitin natin yung module na binigay sa amin ng school, which is the Quezon City University. Malupit yan. So, mag-dive in na tayo. So, ano yung mga expected outcomes na dapat alam na natin after natin mabasa or mapag-aralan tong module na to? Yung una, pag na-discuss na natin yung logic formulation, dapat alam na natin kung paano ma-identify or ma-explain ng yung mga step na involved dito sa programming cycle. So, sa programming cycle, ayun yung kung paano tumatakbo or paano umiikot yung proseso ng bawat programming. Sa programming kasi, pag gumagawa kayo ng programming, meron kayong sinosolve na problem, which is dapat yung cycle or yung step na involved sa pag-solve nyo ng problem na yun is finite or nauubos. Hindi naman pwedeng na solve lang kayo ng solve pero hindi natatapos ng pag-solve nyo. Dapat habang sinosolve nyo yun, alam nyo na kagad kung hanggang ilan lang yung step na kakailanganin. Dahil paplanuhin yun bago nyo pagawin. Okay? So, dapat alam nyo na rin kung paano yung gamit ng algorithm. So, ano nga ba yung algorithm? Mamaya makikita natin yan. So, ito nga, dapat na-determine nyo na yung procedure ng paggamit ng pseudocode or flowchart. Yung pseudocode or flowchart, yon ay dalawang paraan ng pag-represent ng algorithm. Okay? So, ito, what is a computer program? A computer program, also a software program or just a program, is a sequence of instructions written to perform a specified task for a computer. Meaning, ang computer program ay isa siyang program or software program na merong sequence ng instructions or ayun nga, merong step by step ng paggawa na sinusunod ng computer para makapag-perform siya ng isang specified task. Sabihin natin, meron tayong gusto nating uminom ng kape. Ngayon, sa pag-inom ng kape na yun, meron tayong proseso. Unang gagawin natin, kumuha ng baso. Pangalawa, kumuha ng tubig. Pangatlo, mga sangkap. Pangapat, painitin yung tubig. Ganun. Dapat, ganun lang din yung computer program. Lahat ng computer program ay merong sequence of instructions para mabasa yon ng computer at ma-perform at masunod niya yun. Okay? So, eto na yung programming cycle. Programming cycle, number 1, problem definition. So, dapat, kapag magpo-program kayo, dinedefine nyo na agad yung program nyo. Alam nyo na agad kung ano yung problema. Ano ba yung problema na gusto kong isolve? Ano ba yung problema na lalagyan ko ng program para masolve? Kasi, kapag alam nyo na yung problema, mas madadalian kayo na i-type yung code ng mas magiging mas mabilis yung pag-solve nyo ng problem. Kasi meron kayong definition kung ano ba yung problem na sinasolve nyo. Gets? Okay. Pangalawa, problem analysis. Once na nalaman nyo na kung ano yung problema na kailangan or gusto nyong isolve, i-analyze nyo yun. I-breakdown nyo siya into smaller components. Okay? Tulad nga na sinasabi ko kanina. Di ba sabi ko kanina, magtitimpla ng kape. Ayun yung problema natin. Kailangan natin magtimpla ng kape. A-analyze natin yun.
anong mga step yung nandun para makapagtimpla tayo ng kape? Ano yung mga nandun para masabi natin na pag natapos tong mga step na to, ibig sabihin nakapagtimpla na ako ng kape? I-break nyo yung problem into smaller pieces para mas madalian kayo na masolve ito as a whole. Okay? Pangatlo, algorithm development. So ito na nga yun. Algorithm development. Ang algorithm, ito yung tawag sa step-by-step procedure or sequence ng program. Okay? Ito yung algorithm yung tawag dun mismo kung isa tong finite steps of a program para makapag-solve ng problema. Ayun yung algorithm. Ayun yung mga proseso na kailangan yung gawin para matapos or ma-accomplish nyo ang isang program. Ngayon, 'di ba na-analyze na natin yung problem. Na-breakdown na natin into smaller pieces. Ngayon, bobo na tayo ng algorithm. Gagawa tayo ng algorithm na magbibigay sa atin ng idea or ng plano kung paano natin magagawa or masosolve yung program. Okay? Number 4, coding and debugging. So, coding and debugging, after nyo makabuo ng algorithm, meaning nun, susundin nyo yung algorithm na yun. Dun pa lang kayo magko-code. Nakikita nyo ba? Sa programming cycle, hindi kayo basta-basta sasalpak, code kagad, ganun, hindi pwedeng ganun. Kailangan may plano kayo. Hindi kasi kayo makakagawa ng bahay kung wala kayong blueprint. Tatandaan nyo yun. Hindi kayo makakapag-code hanggat hindi nyo alam yung kung ano yung dapat nyo code. Kung kaya mo man, napakahirap nun kasi kada step iisipin mo kung ano yung kasunod, papapagalin nun yung proseso. Okay. Yung 4, coding and debugging, yun yung last part. After nyong mapagdaanan yung tatlo na to, ready na kayo gumawa ng program. Okay? So, ito na, algorithm. A step-by-step problem-solving procedure, especially an established recursive computational procedure for solving a problem in a finite number of steps. Meaning, inauubos, hindi yan infinite. Meron lang, bilang lang yung number steps. Dapat yung gagawin yung algorithm natatapos, merong end goal. Hindi yan paulit-ulit, hindi yan natatapos. Dapat yung algorithm na gusto nyong gawin, makakapagbigay ng matatapos siya nang nasusolve yung problema. Okay? So, characteristics of an algorithm. Specify each step or instruction exactly. Bakit? Para to, mas madalian tayo na masolve yung problema. Pag gagawa na tayo ng algorithm, dapat clear yung instruction natin. Para kapag kinode na natin yun, sinundan na natin yung instruction, hindi abstract eh. Hindi siya hindi siya yung malabo. Basta, yun na yun. Hindi siya malabo na hindi mo alam, parang magdadalawang isip ka na tama ba itong ginagawa ko. Dapat exactly klaro para kapag sinulat mo na as a programmer, wala kang second guessing or second kung ano man yung mga parang pagdadoubt na mangyayari. Okay? Pangalawa, ito na nga, dapat finite number of steps, dapat nauubos, lagi nyo yung tatandaan. Pangatlo, there must be an output. So, bakit kailangan nun? Para saan ka gumawa ng algorithm, di ba? Gumawa ka ng algorithm para makapag-solve ng problema. Dapat, yung ginawa mong program, sa huli nun, masosolve nyo yung problema or mabibigay niya yung task or yung kung ano man yung gusto mong pagawin, dapat magawa niya yun. Ayun lagi yung end goal. Hindi tayo pwedeng paulit-ulit lang, something ganun. Dapat, nakakapagbigay ka ng output. Dapat laging ganun. Okay? So, ito. Pseudocodes. Ano ang pseudocodes? Pseudocodes ay isa sa dalawang kilalang paraan para makapag-represent ka or makapag-describe ka ng algorithm.
So, ano nga ba yung pseudocode? Anong kinaiba niya sa code mismo? So, ito. Generic way of describing an algorithm without use of any specific programming language syntax. Okay. It cannot be executed on a real computer, but it models and resembles real programming code and is written at roughly the same level of detail. So, yung pseudocode, iisipin nyo lang dun. Ina-explain mo lang din yung problema. Okay? Pero, para, tawag dito, ano mo siya, para mo na siyang kinocode, pero hindi mo pa siya code. Okay? Nagigets nyo ba? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung example ng pseudocode. May slide dito. So, yung pseudocode, hindi nyo yun pwedeng isalpak sa computer tapos tingin nyo gagana kasi hindi yun mismo yung code. Tapos nire-resemble niya lang yung code. Pero guide mo siya para masulat mo yung code. Hindi siya mismo yung code. Okay? Isa lang siyang algorithm. Ibig sabihin, plano na dapat mong sundan para makapag-code ka. Ano siya? Roughly of the same level of detail siya. Ibig sabihin, pinapakita niya kung paano nangyayari. Pero, hindi pa yun yung code nyo. Okay? Next. Ito, example. If student's grade is greater than or equal to 60, print pass. Else, print failed. Oh, nakikita nyo yung pseudocode. Nakikita nyo. Pag sinalpak nyo ba to sa computer, tingin nyo gagana. Pag dinagay nyo siya sa isang IDE, hindi. Okay? Nakalagay dito, if student's grade is greater than or equal to 60, print pass, else print failed. Kapag, pag nabasa mo to as a programmer, malalaman mo agad, conditional statement to. So, ang kailangan kong gawin dito, pag nag-if ako, dapat yung student's grade is greater than o kaya equal to 60. Kapag nangyari yun or true yun, kapag yung grade ng student ay greater than o kaya equal lang siya to 60, ipiprint ko ngayon pass. And kapag hindi, else, fail. Okay? Ganun. Ito yung pseudocode. Isa siyang, para kang nagko-code in a language lang. Hindi mo pwedeng gawin to, hindi mo to pwedeng isalpak sa computer. Yung pseudocode, representation lang siya ng algorithm. Ibig sabihin, isa lang tong plano na susundin mo. Okay? So, eto, pwede ba siya sa maraming language? Yes! Yung pseudocode, isa lang yung plano. Pinapakita lang nun kung paano nangyari at kung paano mo dapat isolve yung problema. Once na nagawa mo na yun, pag nabasa mo to, kung marunong ka mag-Java, sa Java, kaya mo yan gawin sa Java. Kung marunong ka mag-Python, kaya mo yan gawin sa Python. Kung marunong ka sa C#, kaya mo yan gawin sa C#. Walang problema. Language independent ang pseudocode. Isa lang siyang plano. Hindi siya nakadepende sa isang lengguwahe. Okay? Ito pa. Steps in problem solving. First, produce a general algorithm. One can use pseudocode. Ayan. Pwede magagawa kayo ng algorithm, pwede nyo gamitin yung pseudocode para makagawa ng algorithm. Refine the algorithm successively to get step-by-step detailed algorithm that is very close to a computer language. Ngayon, i-refine nyo yung ginawa nyong algorithm. Hindi naman porket pagkagawa nyo ng pseudocode, salang agad. I-refine mo. Ngayon, sabihin natin nakagawa ka na ng algorithm. Titignan mo, ano pang pwede kong ma-improve? Ano bang mas maganda dito? Paulit-ulit mo yung gawin hanggang ma-refine mo or ma-upgrade mo yung pseudocode mo into the close and most efficient way sa pag-solve ng problem na yun. Once na nagawa mo yun, hindi ka mahihirapan sa pag-code. Tandaan nyo yan, hindi kayo mahihirapan sa pag-code. Pangatlo, pseudocode is an artificial and informal language that helps programmers develop algorithms. Pseudocode is very similar to everyday English. So, kita nyo, yung pseudocode, hindi siya mismo yung code.
mas similar pa siya sa everyday English kasi ito, paano ba ito i-back? Pinapaliwanag lang niya kung ano yung mangyayari or yung plano. Hindi yan mismo yung code. So, ganun lang kadali yung pseudocode. Isa lang siyang representation. Kung gusto niyo gumawa ng algorithm, pwede kayong gumamit ng pseudocode. Mas madali siya. Okay? Ito, references to reference. Pinapakita na ito na solid or may concrete evidence mga nakalagay dito sa module na to at mapagkakatiwalaan nyo yung info dito. Okay? So, yun lang yung para sa algorithm. Pwede tayong ngayon i-explain ko yung isa pang paraan ng paggawa ng algorithm. Okay? Bukod sa pseudocode. Meron pang isa, which is yung flowchart. Ngayon, kung isa ang graphic designer, mas magugustuhan mo tong flowchart. Kasi, mas maganda at isang tingin mo lang, makikita mo kagad kung paano nangyayari yung flow. Kung ano yung nangyayari. At paano siya masolve. Wait. Kung ayaw mo nang tignan to, okay na sa doon, pwede kayong mag-skip doon sa gagawin natin task. Which is, i-apply natin yung napag-aralan natin dito. Okay? Kung hindi, pwede kayong mapanood pa. Basta, ipapaliwanag ko rin yung flowchart. Game. Okay. So, ngayon, pag-aaralan na natin kung ano ang flowchart. So, kanina tinakal natin yung pseudocode, di ba? Ngayon, pag-aaralan na natin kung ano nga ba yung flowchart. So, ano yung kailangan natin? Kailangan yung end goal ng module na to. Dapat alam na natin mag-recognize kung paano gamitin at kung ano yung mga symbol sa flowchart. Pangalawa, dapat alam na natin mag-illustrate or mag-design ng sarili nating flowchart. Kasi kakailanganin nyo yun sa paggawa ng sarili nyong algorithm pag gusto nyo tong gamitin flowchart. Okay, next. Flowchart. Ano nga ba yung flowchart? Flowchart is a chart that contains symbols referring to computer operations describing how the program performs. So, para lang siyang pseudocode. Okay? So, pero hindi siya gumagamit ng words. Ang ginagamit niya ay mga symbols, parang yung sa mga tulad sa drawings, yung box, bilog, diamond, hexagon, yung mga ganun, ginagamit niyo yun sa flowchart, ginagamit niyo yun para mag-describe kung paano yung sequence ng algorithm or ng program na gagawin ninyo. Kung sa pseudocode, in-explain nyo with word or pinapakita nyo yung procedure with words kung paano mangyayari sa algorithm. Sa flowchart, gumagamit kayo ng symbols para mapaliwanag or mapakita kung ano ba yung nangyayari sa program na to. Okay? So, symbols such as squares, diamonds, and ovals represent various operations. So, these symbols are connected by lines and arrows to indicate the flow of data or control from one point to another. So, etong module na to, type ng algorithm na to, pinapakita nito kung paano yung procedure ng isang program using the symbols, different symbols. And gamit yung mga arrows, yung lines tsaka arrows. Alam niyo yun, yung parang kunyari may bilog dito, box, yung line then arrow, pinapakita nun kung paano nagsusunod-sunod yung logic. Okay? Doon yun nakikita kung ito pala pagtapos ng condition na to, dito na. Pagtapos nito, ganito mangyayari. Doon yung makikita kung paano nag-flow yung flowchart. Okay? So next, flowchart symbols. Ito, terminal block. Yung terminal block, ginagamit yan sa mga start and end. Doon nyo lang yan gagamitin. Start and end. Kapag yung program nyo start, ibig sabihin, doon nagsisimula yung program nyo. And end meaning, doon natapos or doon na nabigay yung output na kailangan nyo sa program na yun. Process. Hindi, sa initialization muna tayo. Initialization. Nakikita nyo to? Itong ano na to? Yang
shape na yan, dyan kayo magdi-declare ng variable na gagamitin ninyo sa program ninyo. Yan yung gagamitin nyo kapag kailangan nyo mag-declare ng variable na kakailanganin nyo para sa program. Okay? Ngayon, process. Etong box, dyan nilalagay yung mga mathematical equations, kung paano yung process. Kunyari, naglagay ka ng A equals 5, B equals 10. Ngayon, ang gusto mo makuha, yung summation nila. Yun yung proseso mo. Ayun yung process na kailangan mo. Ngayon, nilagay mo, C is equals A plus B. Ngayon, dito mo ilalagay yun sa process. Diyan nakalagay yun. Yung kapag meron kang pinaprocess or ginagawang mathematical equations, kung ano man yun, diyan nyo siya ilalagay para makita na, ito pala yung kinakailangan ng proseso. Nagets nyo ba? Okay. So, on page connector. Etong box na to, etong bilog na to, ginagamit nyo yan para kapag tag dito, kunyari, nandito na kayo sa pinakadulo. Sabihin natin, nasa pinakadulo na kayo ng paper. Or, kung ano man yan, kasama kayo gumagawa ng flowchart. Pag naglagay kayo ng arrow na paganyan, pwede nyo ilagay dito na bilog na lang. Kasi wala nang space eh. Bilog lang. Malagay nyo ngayon A. Ngayon, sa kabilang side, meron ka pang tag dito, meron ka pang space, di ba? Pwede kang maglagay ng bilog din doon, tapos lagay mo A, tapos doon mo ituloy yung arrow. Ganon ginagamit yung on-page connector. Okay? So, input, output. Etong shape na to, ginagamit yan kapag gusto nyong mag-accept ng data sa user. At kung gusto nyong mag-output ng data sa user din. Okay? Sa input, dyan kayo kukuha ng, sabihin na ni scanner, dyan nyo ilalagay yun. Dyan kayo, kung sa Java kayo dyan nyo ilalagay yung mga attributes or yung mga syntax na meron or kumukuha ng input galing sa user na hindi nyo pa tinatype, na makukuha nyo siya kapag nag-run na yung program. Dyan nyo ilalagay yun. And dyan rin ilalagay yung output kapag gusto nyo mag-display. Kunyari, nasa Java ka, system.out.println. Dyan yun lalabas. Kasi dyan nyo ipapakita sa user na, ganito pala yun. Ito na yung nangyari. Kunyari, nilagay niya 1 sa letter A, B sa letter B. Yung process block mo, kinumpute niya si A plus B. Diyan mo ilalagay ngayon yung output kapag lumabas na yun. Nagigets ba? Okay, next. Next, connector, yung flow lines. Ito yun, yung flow lines. Yung lines, tawag dito, kapag tapos nyo na sa isang symbol, pag may, kung saan siya papunta, i-connect nyo siya using the flow lines. Hindi pwedeng line lang. Kasi, kapag tinignan mo yun, or hindi ikaw yung gumawa ng flowchart, hindi mo ngayon malalaman kung paano, saan nagsimula. Ito, ngayon, di tinitignan mo, akala mo, gitna pala yun, yung pala, simula pala yun, dun pala nagaling. Kasi walang arrow. Dapat lagi kayong may arrow. Pinapakita nyo na etong symbol na to, dito siya papunta. Etong na to, dito ko mo-connect. Etong symbol na to, pwedeng dalawa yung maging niya. Dalawa yung maging flow lines niya. Ibig sabihin, dalawa yung possible na maging Kunyari, less than yung, less than, A is less than B, tapos true. Ibig sabihin, sa true yun na, na flow lines mapupunta. Kung false, sa false siya na flow lines mapupunta. Ganun ginagamit yung flow lines. Tatandaan nyo, huwag kayong gagamit ng lines lang. Dapat gagamit din kayo dapat ang ginagamit nyo lagi arrow para mapakita yung flow or kung paano gumagana or nagsisequence yung program nyo. Okay. Next is off-page connector. Para lang siyang on-page connector, pero yung on-page connector na yan, nasa page Yung off-page connector, gagamitin nyo siya kapag naubusan kayo ng page, tapos kailangan nasa next page na. Kunyari, dito, tawag dito,
naubos na, wala na talagang space sa papel na to. Next, pwede nyo ilagay yan dito using the off-page connector para malaman yung magbabasa ng flowchart kung ano yung dinugtungan ng program na to. Hindi lang yung mangula siya kung saan pagtapos nito, saan napunta yung program na to. Dapat nandito. Dapat may off-page connector. Pinapakita mo na dito pumunta ngayon itong last line na to. Dito siya napunta. Ganun lang. Okay, condition or decision symbol. Itong diamond na to, pinapakita niyan yung condition or decision symbol. Dalawa lang nilalabas niyan, true or false. Yan yung pwede nyo lagyan ng dalawang flow lines. Meaning, kapag true, sa isang side mapupunta. Kapag false, sa isang side mapupunta. Ganun lang. Dalawa yung pwede nyong paggamitan dyan. Okay? Dyan, alam nyo if else condition statement, dyan yun ilalagay. Dyan yun napupunta. So, documents ito. Dyan, itong documents, dyan yung ilalagay yung mga documents. Kunyari, ini-import nyo para malaman na wala naman yun dun. Or ini-import nyo lang. Gets ba? Okay, next. Ito, ayan o, yung flow lines. Dapat, hindi kayo mag-aalo ng Okay. So, ayun nga yung flow lines. Basta yun lang yung tatandaan nyo lagi sa flow lines. Lagi yung lalagyan ng arrow. Para, mas maging clear yung flow or mas madali siyang basahin. Next, terminal block. Ito nga, yung sinabi ko sa inyo, yung terminal block, gagawin niya yan sa start and end ng program nyo para malaman kung saan nagsimula at kung saan nag-end. Initialization. Ayun nga, dun nyo i-declare yung variable na gagamitin niyo. Yung mga gusto ninyo, yung mga kailanganin. And basta kapag mag-declare kayo ng variable, naglalagay kayo na pag kailangan nyo yun para mag-solve ng isang process, dun nyo yun gagamitin. Okay? So, process block. Ito yung sinasabi ko. Kunyari, x equals y plus z. Ikita nyo. Process yan. Proseso yan. Ngayon, a is equals 18. B is equals a minus 2. Ngayon, nagpa-process siya. May pinaprocess siya, may sinusolve siya. Ilalagay nyo yan sa process block. Lagi nyo yun tatandaan. Okay? Input, output. Oh. Input, get x, meaning kumukuha siya ng input sa user. Display x, meaning ina-output niya yung nakuha niya sa user. Ganun lang. Condition, decision block. Condition, if true yung action nyo, kapag true. If false yung action nyo kapag hindi totoo. Ganun lang. Yan lang pinapakita. Okay? On-page or off-page connectors. Ito yung on-page. Kunyari, nandito sa pinakadulo ng papel nyo. A. Kaso, wala nang space. Pwede nyo yan lagyan ngayon. A. Pwede nyo ilagay dito ulit yung A. Itong A na to. Ayan, pwede nyo ilagay dyan. Tapos, i-connect nyo siya sa panibago. Para malaman na, ito pala yung sinundan ng proseso na to. Okay? Ganun lang. Dapat, at saka minimize yung hanggat maaaring paggamit nito. Kasi, minsan nakakapagpagulo pa rin to kahit ganun lang siya. As much as possible, lagi nyo i-minimize yung mga ginagamit nyo pagkagamit ka ng ganito. Next. Ito, example na. Ngayon, nakikita nyo to, isa na tong flowchart. Ito yung flowchart na nagdi-display kung ano yung maging age mo 5 years from now. Analyze natin ha. Start, okay. Nag-umpisa. Age is equals 18. Ngayon, nag-declare tayo ng age. Sa initialization natin siya ginamit. Kasi, hindi naman tayo nanging sa user. Alam na natin kagad kung ano yung age na kailangan natin. Kaya, nandun tayo sa initialization block. Okay? Ibig sabihin, dun natin nilagay yung variable na age 18. Ngayon, sunod, process block. Okay? Pinapakita natin ngayon na age plus 5. Ibig sabihin, pinaprocess natin yung age, nilalagyan natin siya ng 5 using the mathematical equation. Okay? Using the arithmetic equation. Using that, makukuha natin na mag-display ng age. Nakita nyo itong na to? Ito yung input-output, diba? Ibig sabihin, output natin kung ano yung magiging sagot ng process block na to. Ayun yung i-output natin. After nun, stop the program. Meaning, tapos na. Nakuha na natin or na-solve na natin yung problem na kailangan. Yung mga dali. Decision structures. May dalawang
ano, yung may dalawang conditions, type ng conditions na ginagamit sa mga conditional statement, yung logical operators and relational operators. Sa logical operators, ayun yung and or not. Sa and, tatandaan nyo, sa and, kapag isa lang doon ang nag-false, false na. Kapag dalawa ang false, false din. Kunyari, kapag lahat false, meaning false ang ilalabas kasi false yung binibigay nyo eh. Kapag sabi natin 10 yun true, may isang false, ibig sabihin 11 sila lahat, 10 yung true, isa yung false. Ano kakalabasan nun? False. Kasi may isang false. Tatandaan nyo na kapag sa end, kailangan pareho sila para ma-output na true or ma-output niya na false. Kailangan pareho silang false lahat para false pa rin ibibigay niya. Ibig sabihin, ayun yung pinibigay mo. Pero, once na puro ka true, tapos may isa ang false, ang ilalabas naman false. Ngayon sa or, ang or, isa lang to. Kapag isang true lang ang nakuha mo, true na. Sa 10, sabi natin siyam yung false, yung isa true na. Kasi may nakuha ka na kahit isa lang matamaan mo dyan, magiging true yan. Yun yung tatandaan nyo sa or. Okay? Not. Ngayon, ano bang ginagawa ng not? Ang not, ninenegate niya or nire-reverse niya yung nilalabas na output. Kung true yung nilabas, once na maglagay tayo ng not, magiging false yun. Kung false yung nilabas, once na maglagay tayo ng not, magiging true yun. Nire-reverse lang niya yung boolean value na nilabas ng isang output. Okay? Okay, ayun o. Commonly used logical operators. Not is a logical operator that negates the result of a boolean value. Ganun lang, lagi niya lang yun ninegate. Pag true, magiging false. Pag false, magiging true. Yun yung not. Kapag and, kailangan nagkakaisa sila. Pag may isang hindi, false na. Pag or, okay lang, kahit isa lang matamaan mo, gagana yan kahit anong mangyari. Okay, ito. Oh, pinapakita niya yung not operator. F. Okay, yung A. Sabi natin F siya. Once na nag-not A tayo, magiging true yan. Sabi natin yung A, true siya. Once na mag-not A tayo, magiging false yan. Yun lang yun. Ninenegate niya or binabaliktad niya yung mga ganun. Next, ito, truth table. O yung end, dalawang F. Ilalabas niya sa end F. Kasi dalawang F yung binigay mo eh. Ibig sabihin, ayun yung gusto mong i-output. F, true. False. False niya yan ibibigay kasi may isang false eh. Kailangan dalawang true lagi. True, false. False niya yan ibibigay pa rin kasi may isa pa rin false eh. Kailangan pare-pareho sila. True and true. Dun niya ngayon ibibigay yung true. Kasi pareho na ng tama. Parehong tinamaan. Pareho sila ng nabigay. Ngayon sa or, nakita nyo to, dalawang F. Ibibigay niya yung F kasi parehong, yun yung binigay eh. Ayun yung mayroon eh. F. Ngayon, FT. True niya yung ibibigay kasi may isa kang tinamaan eh. May true kay. Ngayon, true, false. True niya pa rin ibibigyan kasi may isa pa rin true. Ngayon, true and true. True niya yung ibibigay kasi nga true eh. Ganun lang gumamit ng logical operators. Ganun. O, ito naman yung relational operators. Yung less than, greater than, less than or equal, greater than or equal, is equal to, not equal to, and not equal to. Itong not equal to na itong dalawang paranangin ng paggamit ng not equal to or pagsulat. Pero as much as possible, mas suggested ko na gamitin nyo to kasi mas madali siyang makita na kapag nakita nyo itong tandang padamdam na to, ibig sabihin yan, not na kaagad. So, ay, mga example lang to. Ito pinapakita more addition box. Bawal kayong magsulat ng ng words sa symbols. Dapat ang sinusulat niyo lang diyan lagi as tawag dito na pag nagsulat kayo diyan lagi siyang naka-mathematical form. Okay? Bawal kayong maglagay diyan ng is variable x less than 20. Hindi pwede. Dapat kung x is less than 20, print true.
print false. Ganun lang yung mangyayari. Bawal kayo maglagay dyan ng words kung mathematical lang naman. Kung syempre kung output, kailangan mo maglagay ng words. Kung ano yung output, syempre ganun. Pero as much as possible, avoid using words. Okay, ito. Single alternative selection. Ito, pag nag-false, gagawa ka ng magpa-process. Pag nag-true, ipiprint na lang. Ganun lang. Simple lang to. Pare-pareho na lang yan. Ganun na lang yun. Ito, multiple decision. Once na nag-yes, print hello. Pag nag-no, i-check kung tama ba. Pag tama, print hi. Pag nag-no, i-check kung tama, kung magiging true pa. Kung tama ba, print by. Kung hindi, invalid. Ibig sabihin, wala siyang tinype sa 1, 2, 3, 1, 2, and 3 para makuha niya yung invalid. Kasi kapag nag-type siya ng 1, 2, or 3, either one sa tatlo na to, may ilalabas na output. Ganun lang. Ito pa, yung mga decision box ranges, department number. Example ulit, ganun lang. Start, department, initialization, input, kukuha ka ng get o input, kukuha ka sa user, decision, yung is department less than or equal to 3. Kung tama, print Mr. X. Kung hindi, check another condition. Is department less than or equal to 7? Kung tama, print Mr. Y. Kung hindi, print Mr. Z. Ganun lang. Ito, looping constructs. Pag looping constructs, kapag nag-yes, may ipaprocess. Kunyari, sabihin natin, sa condition na to, naglagay ka ng X is less than 5. Ngayon, yung X mo, 1 lang. Pero sa process, once na mag-true ka, sa process block mo naman nakalagay X++. Meaning, nagpa-plus ka, nagkakaroon ka, dinagdagan mo siya ng isa. Ibig sabihin, kapag nagdagdag ka ng isa, ngayon, ibabalik mo siya dito. I-check niya nga ulit yun, 2. Paulit kung yes, less than, yes. Paulit-ulit lang. Ikot-ikot lang hanggang pag nag-5 na, is 5 less than 5. Hindi. Ngayon, diretso ko na sa no. Ganun lang yun, looping. Pero ang isa-suggest ko sa inyo dyan, gumamit kayo ng for loop. Mas madali yun. Okay. And so, the action performed by a repetition structure must eventually cause the loop to terminate. Otherwise, an infinite loop is created. Once na gumagamit kayo lagi ng loop condition, lagi nyong iisipin na dapat yung statement na yun, merong paraan para mag-end. Either by iteration, pagtaas ng numbers, or pagpili ng user na i-end yun mismo. Lagi kayong magbibigay ng isang way o isang paraan para mapatigil yun. Kasi kung hindi, magiging infinite loop yun, magka-crash yung program nyo. Okay? Ito. Lagi kayong yes. No. Ayun, sinasabi ko. Display X equals X plus 1. Dinagdagan niya ng isa. Tapos, binato niya ulit para tignan ulit. And once na hindi niya less than yung X sa Y, pupunta na siya sa loop. Ibig sabihin, naka-exit siya. May paraan siya para maka-exit sa loop na to. Yun na yan. Multiple loops. Yung F or M. Ito, start. Gender, wala pa. Yung turn, o yung ilang beses gaganapin to, 1. Ganun lang din to. Condition. CTR is less than or equal to 5. ACTR natin, 1 lang. Yes, get gender. Ngayon, kung gender, papakita natin, is M. And gender is equals F. Ngayon, pag yes, i-input invalid. Pag true to, if the gender is equals to M and gender is equals to F, print invalid. Meaning, kapag dalawa yung tinype ng user, M and F, ibig sabihin, invalid. Once na isa lang nilagay niya. Pag nilagay niya M, print male. Kapag no, false, ibig sabihin, hindi M nilagay niya. Dalawa lang naman pwede niya ilagay. M and F. Ipiprint niya female. And ngayon, ibibigay ito sa CTR. CTR plus 1. And ibibigay niya ulit ito dito sa loop na to. Para, ibig sabihin, 5 beses kukuhain ng program na to yung gender ng user. Okay? Ganun lang, paulit-ulit lang. Right? Ngayon,
gagawa na tayo ng sarili nating pseudocode. Pseudocode yung gagamitin natin sa task na gagawin natin. Hindi na tayo mag-flowchart kasi tatagal tayo eh. Mas maganda, pseudocode tayo. Okay. So ngayon, i-apply na natin yung napag-aralan natin kanina na kung paano gumawa ng algorithm or mag-logic formulation. Ngayon, meron akong task dito, number guessing game. Gagawa tayo ngayon ng laro. Gagamitin natin tong task na to para mapakita sa inyo yung process kung paano gumawa ng pseudocode at kung paano mag-code after gumawa ng pseudocode. Ngayon, i-define natin yung problem, number guessing game. Ano ba yung kailangan natin sa laro na to? Paano ba gumagana yung laro na to? Isipin nyo muna kung paano yun. Once na nakuha nyo na yun, isulat nyo. Okay. Sabihin natin, sa number guessing game na to, gusto ko manghula yung user ng number na 1 to 100. Ngayon, ang gusto kong mangyari, yung program ay pumili ng random number sa 1 to 100. Then yung user, huhulaan yun. Pwede yun. Sulat natin. Generate random number. Then, get user to guess it. Kapag yung user, ngayon naman, sa akin, parang ang tingin ko, mas maganda na kapag mali yung hula ng user, ilalagay natin na, kunyari, masyadong mababa yung hula niya, too low. Kapag if user's guess is too low, print too low. Kapag yung guess ng user ay masyadong mataas, is too high, print too high. Okay. So ngayon, after nun, ang gusto ko naman, tawag dito, ipapakita natin kung ilang attempt yung ginawa niya para para mahulaan yun. Kunyari, naka 10 attempt siya bago niya nakuha. I-display natin yan. Print all attempts of the user. Ngayon, ito yung algorithm ko. Ganito yung gusto kong mangyari. Diba? Ganun lang gumawa ng algorithm. Kung i-define nyo muna yung problem, diba? Ano ba yung problem ko nung ginawa ko? Ano yung problem ko, number guessing game? Ano yung gusto kong mangyari? Ngayon, analyze. Anong meron sa number guessing game? Ano yung dapat mangyari? Ano yung kailangan kong kuhain? Ano yung dapat procedure? Once na nakuha ko na yun, tinype ko siya into algorithm. Ngayon, pwede natin i-represent itong algorithm na to into a pseudocode. Ganito. Una, maglalagay tayo ng generate random number. Paano? Ngayon, pwede natin ilagay sa variable. Sabihin nyo, secret number. Secret number is equals to hindi muna natin alam kasi wala pa na inaano yung secret number. Magde-declare pa lang tayo. Kasi diyan natin ilalagay yun. Mag-generate number tayo. Random. After natin mag-generate ng random number, so, ngayon, titignan natin yung user. Get user to guess it. Meaning, una, kukuha tayo ng input sa user. Get user input. Yan. After nun, natin makuha to. Ngayon, gagawa tayo ng condition statement. If user input is less than or equal less than secret number
Anong mangyayari? Ayan, ganun yun. Ops, wag muna tayo dyan. Ngayon maglalagay tayo else if. Else if. Ibig sabihin, dyan na natin ilalagay yun. Yung kapag masyadong mataas. Kasi naglagay na tayo tulo Ilalagay ngayon natin pag masyadong mataas. Else if user input is greater than or equal to hindi equal kasi secret number, may mangyayari. Then yun yung ipiprint natin, yung user input. Yun yung ipiprint natin na too high yung ginawa ng user. Ngayon, sa isa pang else ilalagay natin na kung hindi na mas mababa sa secret number yung ginawa ng user input, kung hindi rin sobrang taas, meaning equal lang yun. Ngayon, dito natin ilalabas yung nilagay ng kung tama ba yung guess niya. Diyan natin i-print sa else. Yun. Ganito mangyari. Gusto natin maglagay pa ng attempt. Ngayon, pwede tayong maglagay ng isa pang variable na magre-represent ng attempt ng user. Okay? Pwede natin ilagay yan dito sa baba ng get user input. Pwede din nakalagay yun. Ngayon, gagawa tayo ng variable. Attempt. Yan. Attempts. Ngayon, pagka nagawa na natin yun, ano pa ba kailangan ko? Tatanungin ko yung sarili ko. Meron na akong secret number. Kukuha ako ng user input. Meron din ako ng attempts para mabilang ko kung ilang attempt siya. Ngayon, iti-check ko. Ngayon, kung less than ba? Ano mangyayari? Gusto ko, pag less than, i-print is print too low. Try again. Ayan. Yan ang gusto kong mangyari. Ngayon, gusto ko isa pa ng ganito. Kasi kapag too high, gusto natin may mangyayari din. Ngayon, i-ibay lang natin to. Too high. See? Ngayon nakikita na natin anong nangyayari, diba? Pero ano bang gagawin natin dito? Yung sequence ng program natin, pinapakita nito. If user is too low, print too low. If user is too high, print too high. Print all attempts of the user. Meaning, hindi isang beses lang gagamit yung user. Kasi kapag di niya naulaan, uulit siya. Ibig sabihin, ilang beses dapat uulit tong code na to. Maraming beses dapat uulit. Diba? Ngayon, wait lang, lagyan muna natin ang print ko. Print. Congrats. Okay. Congrats. You have guessed it. Right? Ayun yung mangyayari. Ngayon, hindi lang isang beses mag-garanto Kasi, maraming beses inano wait lang. And if yan. Maraming beses kailangan ng user mag-type kung hindi niya maunahan to. Ngayon, pwede tayong gumawa ng do while. Diba? Do while. Ngayon sa do na to, gusto ko mangyayari, gagawin niya to, kuha siya ng input, guess niya yung attempt, check niya yung input, hanggang sa mag-guess. Kung hindi mag-guess, uulit. Kung sabi natin, too low, uulit, kukuha ng input. Kung too high, kukuha ulit ng input. Kasi, ibig sabihin nun, hindi pa tapos. Once na mag-guess ng user, pwede tayong maglagay ng while.
Ganyan. While ngayon, ang gusto kong mangyari, iyan ako to. Dapat lagay yung iano yung ano nyo, mga indent nyo para hindi kayo malito. Lagay nyo ayusin nyo. Ayun. Ayan. Yung while, ang gusto ko, mag-run to hanggat hindi pa nag-guess ng user. Meaning, once na mag-guess niya, okay na. Nating nada na. Ito na. Pag nasa while tayo, ang ilalagay ko, ang gusto kong mangyari, while user input pwede ito ilagay natin is not yan yung not equal to secret number. Okay, pero itong secret number tingin ko dapat nasa loob dito kasi gusto ko kada maggagawa to, kada mag-i-start ng bago, may bagong secret number na ay hindi, dapat sa labas to kasi magbabago kapag pinaulit ko. Labas naman. Ito yung refine na tinatawag or yung pag-isip nyo kung paano nyo mapapaganda yung code. Ito yun. Lagi nyo yung ano pa ba yung pwede kong improve? Lagi nyo tapos ng sarili. Ayun yung nangyari. Tingnan nyo. Gusto ko gawin tong program na to while yung user input ay hindi pa equals na secret number. Once na mag-equals yung user input, magiging true to. Ibig sabihin, hindi niya na inuulitin. Ganon. Ito na. Ngayon na nandito tayo, ilalagay natin. Ano pa ba? Yung attempts. Saan ko once na mag-guess na ng user, doon ko ilalagay kung ilan yung attempts na ginawa niya. Okay? Ngayon, gusto ko, kapag etong attempts na to, nandito yan. Dapat sa labas dito. Ngayon, alam niyo ba, pwede natin Hello, so nagkaroon lang ng technical problem doon sa isang vid ko. Pero natapos ko naman na yung pseudocode. So, ayun lang naman yung kailangan yung malaman. So, doon sa paggawa ng pseudocode, basta i-define nyo lang yung problem, i-analyze nyo yung problema, then build on that analyzation kung paano nyo gagawin yung pseudocode. Habang ginagawa yung pseudocode, just think of how to improve it. Lagi nyong titignan, lagi nyong isipin paano ito mas mapaganda, paano ito gagana ba to? Pag hindi, ibahin. Pag G. Lagi nyo lang, improve nyo lang siya. I-refine nyo siya i-refine hanggang sa makuha nyo yung most efficient. So, ganun lang yung ginawa ko kanina habang natapos ko yun. Pero, yung technical problem naman is at least 2 minutes lang na nakuha sa vid. So, okay lang yun. Parang konti lang naman yung nabago. So, dediretso na tayo sa coding. After nitong coding na to, after nun, makikita nyo naman yung mga nagbago. Sobrang konti lang na nabago. Hindi lang nakakuha yung 2 minutes. Pero, dediretso tayo sa coding kasi papakita ko sa inyo kung paano ko susundan yung pseudocode, paano ko tutulungan nun para sobrang bilis kong matapos yung code ko. Okay. So, ngayon, magko-code na tayo. After natin na ma-refine tong pseudocode natin, i-code natin to ngayon. Papakita ko sa inyo. Una, kakailanganin natin ng mga utility class na pwede natin gamitin or kakailanganin natin dito. Dalawang utility class yung kakailangan natin dito. Scanner at saka random class. Okay? Pero may ko sa inyo na mas magandang import nyo na lang lahat kung small project lang naman kasi alam nyo na agad yung mga kailangan nyo gamitin. Tulad nito. Yan. Meaning yan, in-import ko lahat ng available na Java utility class
na meron siya. Magagamit ko lahat yun. Hindi ko na kailangan mag-type ng madami, mas maganda to. Okay? Ito. Ngayon gagawa tayo ng scanner. Gagawa tayo ng scanner object. Yung SC. Pero, meron pa tayong isa. Kailangan natin gumawa ng random object. Random, new random. Kasi, ito yung ito yung object na gagamitin natin para makakula tayo ng 1 to 100. Makapag-generate ng secret number. Ngayon, sabi dito, random generate, meron na. Ibig sabihin sa secret number, dapat makapag-generate tayo ng random number. Okay. So, secret number ito, lalagyan nyo lagi ng kung anong value type yun, yung variable natin, equals rand dot next int. Yan, ginamit natin yung random object ng random class. Ngayon, sa random class, gusto ko maglagay ng 100 to 1. Ay, yan. Etong etong simpleng syntax na to, mag-generate na yan ng random number. Plus. Okay. Pangalawa, anong kailangan natin? After ng secret number, gusto ko maglagay ng attempts. Okay. Attempts. Int attempts. Pack. Okay. Ngayon na nakuha natin yan. Ano pa sabi dito? 2 while. Diba hindi ko iniisip kung ano kailangan ko i-type. Tinitignan ko na lang kung ano kasi ginawa ko na bago pa ako mag-code. Mas pinapabilis na ito yung proseso. Diba? Nakisa ka. Okay. Sabi natin, do. Dito natin lalagay ito. Ngayon kailangan natin kumuha ng user input. Pero syempre manghingi tayo sa kanya. Ayan, enter a number between 1 to 100. Next, int number. Diba? Number. Tsaka pala, maglagay din tayo dito ng ng user input. User input equals 0. Bakit? Bakit ko nilagay ito? Kasi sa while nga pala, kinuha natin siya. Hindi i-recognize ng while yung nandito. Tatandaan yan. Hindi niya i-recognize to. Ang i-recognize ng do while ay yung nandito lang sa labas niya, hindi yung nasa loob. Ngayon, kailanganin ko yung user input sa labas para makita ko yan. Babago-baguhin lang naman natin yung user input. Int user input equals 0. Ngayon, sa while, gusto ko yung while, gagana to hanggang yung user input is not equal to secret. Ngayon, meron na tayo dito, diba? Ngayon, mag-aaral na lang tayo dito ng yung user input na yun, ilalagay na lang natin yan dyan sa loob. Once na maglagyan na natin yan, mag-if tayo. If user is less than if kasi number ito, user input hindi na natin kailangan mag-declare kasi di-declare na natin sa labas. If user input is less than secret number, system .out.print too high ay too low. Ngayon, ganito else if user input
is greater than secret number. Once, na mawala natin yan. Gamit tayo. Malalagay tayo ng system. Datatan to high. Diba? Else. Ngayon yung else. Dito na yun. Print. System. You guessed. Ayan. Congrats. Congrats. Pero sa secret number naman, talaga yan. Ngayon, yung attempts talaga natin dito. See? Congrats. It took you. Hindi. Wala na din. Congrats. You have guessed the number right. O, sa baba na user input, yung attempts, plus. Ngayon, try natin to. Kung kagana na siya. Ngayon. Enter a number between 1 and 100. Gusto ko 5. Too low. Ibig sabihin, yung inano natin, too low daw. 50 kaya? Too low pa rin. 80 kaya? Too low pa din. 90 kaya? Too low. Ibig sabihin, nasa 90. O 100. Too high. Sabihin natin, 95. Too low. So, 95 to 100. 97? Too high. O, 96. Oh. Congrats. You have guessed the number right. It took you... Ay, putik. Paano ba talaga yan? Ito pala. It took you 8 attempts. Ayan o, yung 8. Ngayon, nakita natin. Lalagyan natin yan. It took you 8 plus times. Oh, isa pa. Ulitin natin. Gusto ko makita natin yung nangyayari. Gusto ko 50. Too high. Ibig sabihin, nasa 40 lang. 40. Too high pa rin. 20. Too high. Nasa 10. Too low. 15. Too high. Siguro 30. Ay, hindi. Siguro congrats. You have guessed the number right. It took you 7 times. Ganun lang. See? Using yung pseudocode, natapos kagad natin yung program na wala kung ano nung iniisip. Pinapakita lang nito na ganun lang pala kadali talaga yun, no? Ganun lang pala talaga, no? See? Ganun lang. Oh, nasulat kagad natin yung program dahil meron tayong pseudocode. Hindi na natin kailangan mag-isip habang nag-type. Ano gagawin ko? Ano sunod na gagawin ko? Dahil sa pseudocode o sa logic combination natin, tapos natin yung program na walang kahirap-hirap, diba? Yun lang yun. So, yun lang guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe in my YouTube channel. Siyang tunay. So, yun lang. Lagi nyo tatandaan yung logic formulation na papadali nun yung buhay nyo. Hindi kayo makagawa ng bahay hanggat wala kayong plano. Sabi ng teacher namin. Bye.